Andrian Veloso na ang gagawin natin. Shoutout sa iyo. 5 auto din ata to. Kalasin muna natin para malaman natin kung ano yung nasa laman o nasa loob. So ito 5 auto pala. Ipapa-restore niya ata to. Yung mga terminal kinalawang na oh. Ito yung tatak niya. 5 made in China, Concert 5 auto Tingnan natin yung harapan. Ayan. So buksan natin. Siyempre kapag nabuksan na, obserbahan muna o silipin kung ano yung mga bago, ano yung mga dapat gagawin. Unang napansin ko dito ay itong selector naka-bypass na, wala namang masama dyan at tikita na rin. Tapos napansin ko rin yung fuse ay may jumper na, so malamang na repair na rin siya. Yung capacitor hindi ko alam kung okay pa or bloated. May bloated kasi na nasa ilalim. At syempre medyo lumang-luma na talaga yung itsura niya, pero yung transformer niya nakalagay 2011. Ngayon hindi tayo sure kung pure copper to ano, kasi kung pure copper mas maganda sana sa upgrade. Ngayon naman as usual yung mga common na sira ng amplifier pag matagal na, ganun lang naman. Pero believe din ako sa Concert 5 auto kasi sa sobrang dami ko ng repair na Concert, plus yung iba pa yung mga kapwa ko tech vlogger na napapanood ko din na puro Concert din ang ginagawa, napakaraming amplifier na ganito. Siguro ito na yung pinakamaraming amplifier na naibenta dito sa Pilipinas. Sa hula ko lang base lang sa hindi ko naman sinasabi na accurate o sa opinion ko lang. So ngayon anong gagawin? I-chat ko muna yung may-ari. Nakalas ko na mga boss yung mainboard, yung transformer. So tama nga siguro yung yung hula ko, kasi sabi ko dati yung Concert 5 auto after 2010 ay puro aluminum na yung ginawa nilang transformer, kasi lahat ng mga nagawa ko before 2010 ay puro pure copper. Katulad dito 2011 yung manufacturing date niya. Yung windings niya tiningnan ko dyan yan, kuko madumi, ay puti na mga boss. Ayan so kung mapapansin nyo tong wala tayong panturo na maliit, ito ayan kiniskis natin ng konti, puti na, aluminum na. Tapos ayan, pinalitan na ng potentiometer, siguro natuklap or hindi natin alam kung yung panghinang yung soldering lead o yung naghihinang ang nagka-problema o So maraming mga dahilan kung bakit ganyan yung klase ng hinang. Yung kaha naman andito madumi, kailangan linisan na yan. Tapos yung wala, kakalasin ko lahat yan kasi repair to, diretso upgrade na. Katulad ng mga so pangatlo na to, upgrade part 3 yan. Okay, so kakalasin ko to, ito na rin para masabay na, para hindi pala kita ito yan. Pati itong mga connector babaguhin na lang natin yan kasi may mga tama na rin nagsimula na yung kalawang yun ang gagawin natin dito. Yan, para malinis. Busy tayo, nagkalas tayo yung mga pinagkakalas natin ayan. Ilalagay ko na lang dito yan, napadighay pa ako. Nga pala, ito hindi na gagamitin, yung wire na lang yan ang tatanggalin ko para malinis. Tapos yung transformer na yun, hindi ko na rin yan maghanap ako ng tanso na yun ang meron. Kung hindi, ito na lang yung transformer ko dito. Sacrifice ko muna yung sa KTV. Bala ko tong buuhin pero tingnan ko, maghalukay ako dyan, parang may stock pa ako, pero hindi, maghagilap tayo. So ganun muna ang gagawin dito. Sacrifice talaga to mga boss, sacrifice. sige, ganun ang gagawin natin. Babad ko muna para malinis yung mga heatsink, yung blower, yung bago tayo magpalit ng mga pyesa.
para malinis din. Yung kaha baka bukas sa ilalim. Yung kaha baka madumi din yan. Flashlightan natin. Yan, malinisan din natin yan, pero bukas na siguro. Ito muna. Natapos na nating mapatuyo, malabhan, malinis na. Tingnan nyo yung pan, malinis na. Sa kabila pa yung heatsink, yung kaha wala pa. Ngayon, anong gagawin natin dito? Dito muna tayo sa mainboard siguro, no? O kahit saan tayo mag-start, pwede naman. Pero dito na lang sa mainboard para mabilisan tayo. Yan. Malinis na yung mainboard. Anong gagawin natin dito? Check kung may kalawang, kung wala, ano. Pero sigurado meron, ayan, no? Pull out na natin yan, yung mga ganitong kalawang. Tapos sabay na rin upgrade. Tanggalin na yung diode. Tapos kung may babaguhin tayo dito, diretso na natin gawin. Ngayon, para ma-sure ko kung ayos pa itong mga resistor, di bali mag-import tayo. Ito pala lumubo na rin o bloated na. Di bali papalitan naman natin yan ng 35 volts. Do-double check na rin natin to kasi mukhang bloated din yung capacitor na yan. Double check natin. Okay, yun muna ang gagawin natin dito. Maglalagay tayo ng paste para madali siyang ano. Nga pala mga boss, di ba tinanggal natin yung fuse nito? Yung fuse nito naka-jumper na, papalitan natin ng bago yon. Tapos itong terminal lilinisan natin para gumanda naman yung contact. Hindi man natin malinis lahat, mabawasan lang yung dumi na yan o yung ano ba yan, parang ano, nagumido or yan nangyari sa tanso pag matagal nangingitim. Paglata naman ng paa kinakalawang katulad nitong ano, tulad nitong diode na to. Yan 41, 48 kinakalawang na. Yun muna ang gagawin natin dyan. Kalas muna isang section. Tapos tanim ng mga pyesa. So sa mainboard natapos na natin. Bali anong gagawin natin dito ay tatabi na natin to. Tapos yung kaha pala andun pa, hindi pa natin nalilinisan. So yun muna ang gagawin natin, lilinisan natin yung kaha. Dito double check ko na lang kung ano pa mga kulang. Baka may hindi pa ako nagawa or may mali akong ginawa. Ulitin ko na lang kung sakali. Double check natin yung position dito, capacitor, yung pan, ihinang na lang yan sa ilalim. Tapos resistor, yan, ayos na, pwede na siguro to. Tapos na nating mailagay yung transformer. Iba na po yan, kumbaga ibang transformer yan, galing yan doon sa kinuha natin, tapos dinagdagan natin ng windings. So dito nakalimutan ko na naman, pasensya na talaga mga boss sa mga ano. Hindi pa to gumana, hindi to naging swabe yung operation. Kumbaga pag unang try ko, hindi gumana yung relay. Hindi nag-switch. So nangyari dito, nagkaroon ng DC out yung isang channel, tapos tawag dito, yung isa naman halos mag 1 volts. Ito ang kabila nasa 32. Ginawa ko diyan kasi parang may nangaamoy akong amoy sunog. Yung pala may problema, kaya nagpalit tayo lahat ng bagong power transistor. Ngayon i-check nga natin yung ano na yan, yung transistor na yan, kung alin dyan yung ano. Ipatong ko lang dito yung ating cellphone, kunin natin para malaman din natin kung alan ditong sira, kasi pinalitan ko na lang lahat pag ganyan para iwas hassle. Palit lahat na, kasi kung pa isa-isa matatagalan pa, o kaya minsan nangyari dyan, nagpalit tayo ng pa isa-isa, tapos una nasira yung isa, tapos maya yung isa naman na nasira. So tingnan nga natin, kuha tayo ng analog tester. Madali kasi sa analog analyze ng problema niya. Yan, tingnan natin kung may leakage, may sira. Tayo. Okay.
Wala, 10k. Ay, meron pala akong 10k. Ay, hindi na bumalik ang tester ko mga boss. Ayan. So ayan, may mga leakage na pala. So dulo-dulo na lang tayo para malaman natin. Ito wala pa. Lagay natin dito. Ayan. Oh, may mga leakage na pala. Hindi lang natin namalayan. Uy, tester ko. Ito pwede pa. May mga leakage na pala yung iba. Oh, ito sira na. Pag baliktaran na pumapalo sa 10k yung collector at saka base. May tama na 'yan. Oh, yan oh. Marami na palang leakage 'to eh. Oh. Yan, marami na pala siyang sira. Oh. Ilan yung natira? Dalawa lang yata yung na-test natin na ayos. Oh, ito. Times 1 nga natin. Kung may palo na to. Oh, hindi mo mahalata sa times 1 kasi walang palo. Pero pag sinit mo sa 10k, doon mo lang malalaman na may So, hindi na kasi ako nag-iisa-isa niyan para mabilisan. Walang hassle. Ayan oh. Oh, baliktaran. Oh, kalahin mo mga boss. Dalawa lang yung natira doon sa dalawa lang yung natirang matino pala. Dalawa lang ang natira kaya tama yung desisyon natin na palit lahat. Saka mura lang naman yan at iwas hassle pa. Baka mamaya malapit na rin tong bumigay, mandamay pa ng bago. So problema mo yan. Naka-encounter ako niyan mga boss, na yung leakage na or malapit nang masira, hindi ko pinalitan, nadamay pati bagong kabit ko. So ayos na siya. Yung natin, ayos na yung i-repair natin. Mag-a-add na lang ako ng capacitor. Actually naka-ready na yung capacitor dito. Ayan, na-add natin dito. Ayan, add natin dito. Maglalagay lang ako ng isang pa kasi kulang pa ng isang pa. So lalagyan ko na lang yung supply. Tumutunog na to. Yan, hindi lang natin kasi naka-FM yung pala natin. Hindi lang natin i-testing na matagal kasi makapiright tayo. Okay. So ayos na. Paano yan mga boss? Wala na, tornilyo na lang, yung mga connector na lang, i-finalize na lang natin. Tapos good to go na to. Nga pala, sa mapapa-upgrade, baka wala na akong transformer na pamalit. Tingnan lang natin sa mga gustong magpagaya nito. Pag-usapan na lang muna natin kasi mukhang naubusan na ako ng transformer na gagamitin. Kung gusto nyo, bibili tayo ng bago, as in brand nyo talaga na tanso o magpasadya, depende. Pag-usapan natin yan kasi medyo medyo kakaibang usapin yan or pwede kung willing gumastos, pero hindi naman kasi lahat ng gusto magpa-upgrade ay may budget. May iba nga natawa ako magpapa-upgrade 500 daw, kung kaya daw sa 500 papa-upgrade ng amplifier.